Hey guys, this is Alani Bongs TV. And guys, andito ako ngayon sa duty ko. Medyo pahinga-pahinga habang hinihintay ko yung lunch. So, chika-chika muna. Ayan, para hindi ako mainip na may kachikahan ako. Kayo yun, guys. Don't forget, Alani Bongs TV. Just click subscribe and like. I-share nyo na rin po. Ayan guys, ito habang nagwa-watch ako ng movie, medyo ano na lang, ganito na lang. Kasi maingay siya, kaya minumute ko lang dahil yung pasyente ko nagpapahinga. Kaya ako ito, pahinga din habang naghihintay ng oras. Ayan guys. Chika-chika habang nag-duty. Medyo back to work na rin ako ngayon dahil no mga nakaraan pahinga. Dahil nga parati akong nagkakasakit. Back to work kailangan natin to mag-work kaysa mag-stay lang sa bahay. Sabi nga nila, galaw-galaw para hindi ma-stroke. Ayan guys, guys, dyan lang kayo. Samahan niyo ako sa chikahan tayo ngayon. Guys, ang hirap ng ng walang work. Kaya ito, start to work again. Tsaka hindi naman masyadong mahirap yung work ko. Isa lang ang pasyente ko. Yan. Kaya medyo hayahay. Hayahay nga daw. So guys, ayan. Ayusin natin yung ating camera. Ayan. Sa trabaho namin na ganito as a caregiver, nakakainip pero tiis lang. Yan. Paghihintay sa mga pasyente na magising sila, na ready na sila sa activities nila. Yun ang ginagawa namin ngayon dito kasi one-on-one caregiver ako. Para, yun ang private ako, kaya ito, hintay ko siya hanggang ready na siya. Prepare ko siya para mag-lunch kasi na ngayon, 10:30 na, mga 30 minutes na lang, i-wake ko na siya para bumaba kami. Pero itong lugar niya, malaking big facility to. Malaking big no? Big na nga, malaki pa. Ayun, to guys, mga nakatira dito is mga matatanda na sila. Siguro kulang-kulang 300 people. Yun. Sa isang room, isa lang siya. Minsan yung mag-asawa, gano'n. Kasi yung mga ibang family na hindi na nila magampanan alagaan yung kanilang mga kanilang mga magulang. So, nilalagay na nila sa ganitong lugar na may nag-care na mga caregiver. Bukod sa private ako, meron ding mga caregiver na dito sa facility na nag-help sa akin. Gano'n. Kasi, bali sa akin lang, inaalagaan ko siya na matumba, iwasang matumba or maaksidente. Kasi karamihan ng mga kumukuha ng private yung mga medyo na yung situation. Kaya kailangan na nila ng private na talagang nakatutok sa kanila. Kasi yung mga caregiver dito sa facility, usually nagra-round sila. Hindi lang isa ang pasyente nila, marami. Kung saan sila natoka. Yan. Kaya merong mga caregiver dito mismo sa facility, may mga sila walkie-talkie. Yan. At saka iPad. Pagka nag-bell yun o nag-ring yun, kailangan pupuntahan nila yung tumawag na pasyente. Kasi may mga pendant yung mga pasyente na nagko-call sa kanila. Ako rin, minsan, pagka, kasi hindi ko pwedeng
i-assist na mag-isa yung pasyente ko. Kailangan ko rin ng katulong. Kasi, in case na yung kagaya ng mga, yung skin nila na manipis na, minsan nagbabalat siya, na aksidente na mababalatan siya, yun ang iniiwasan nila. Kaya, kailangan ng mga private, magpapatulong ka rin sa mga caregiver ng facility. Yan guys. Kaya yun. Kaya minsan-minsan tumatawag ako. Pero as in, kung kaya ko naman na ipag-ingatan siya, nagagawa ko rin. Kaya lang, yun ang rules nila. Kailangan tatawagin mo sila. Kasi binabayaran din ng pasyente yung mga caregiver dito mismo sa facility. Bukod sa kanilang private. Yung private naman, minsan, nagto 24 hours, minsan 12 hours. Kagaya ko, 10 hours lang ako. Pero usually yung pasyente ko, gusto niya maging long hour kasi nga nalulungkot siya lalo na sa gabi. Pagka umuwi na ako, iniiyakan ako. Gusto niya pa raw ng another time, ganyan. Sabi ko, call your family and my agency. Kasi mahirap mag-decide ng ikaw lang. Gusto lang ninyong dalawa. Siyempre, iisipin ng family, pinupush ko siya na, sige, gawin mo, na lang yung oras ko, pahabain mo, ganyan. Gusto ko, silang family mag-usap, tapos yung agency. Saka na lang nila sasabihin sa'yo, ganun. Yung mga nangangarap na pumunta dito, yan, nasa sa inyo yun. Kung papasa, alam niyo na, pwede rin. Tiyaga, pagtitiis, at saka yung buong loob nyo na talagang pupunta kayo dito. Gusto nyo talaga magtrabaho dito. Guys, ganun ako ngayon. Ngayong natiis kong hindi makauwi ng 8 years na pala. Natiis ko na hindi ko makapiling pamilya ko dahil nga sa work na ganito. Malilibang ka rin naman pagka nalilibang ka rin sa pag-aalaga. Minsan may mga pasyente na gusto nila laging nag-story kayo, ganyan. Tapos yung iba namang pasyente, halimbawa ikaw nagda-drive, maipapasyal mo siya para naaaliw ka rin. Pero as in na pag ganito lang, kagaya ko na hindi nagda-drive, dito lang, medyo konti na i-stress ako kasi nabe-burnout ako dahil nga dito lang ako sa facility naka-stay or sa house. Minsan sa house nila, hindi lang sa facility, sa house din nagki-care ka din sa kanya sa house nila. Yung iba kasi nagtitipid kasi dito bukod sa bayaran mo ng caregiver, bayaran mo yung lugar, bayaran mo rin yung private mo. Maraming babayaran dito yung mga kasi minsan ang ginagawa, sila na rin nagla-laundry ng mga damit ng mga pasyente. Ayan. Pero pag sa house, pag isang caregiver lang kinuha mo, lahat gagawin niya. Lahat. Laundry, hindi naman mga light housekeeping lang siya pag sa caregiver. Kasi usually, may tagalinis talaga sila ng kanilang house. Ikaw caregiver ka lang. Taga-assist sa pasyente, taga-pakain, o nagluluto ka ng pagkain. Pero nga pala dito sa facility, hindi mo na kailangan magluto kasi parang meron silang restaurant. Bababa kayo doon, may magsiserve sa inyo ng pagkain, ganyan. Or minsan, pagka ayaw ng pasyente na bumaba, aakit sila dito. Sila magdadala ng pagkain ng pasyente. Ako naman na magpapakain, ganun. Hindi mo na kailangan magluto. Talagang may lutuan sila. Lalo na yung mga ibang pasyente na hindi nakakalabas para sa activity nila, meron din silang ginagawang activity dito sa loob ng facility. Nag-games sila, playing cards. Alam niyo ba, may bingo rin. Nag-bingo rin sila. Yun. Minsan yung may isang may pupunta dito na kasi yung iba mahilig sa casino. Hindi na sila nakakapunta. Merong isang
isang company na nagpo-produce ng mga kailangan nila yun sa casino, gano'n, yung mga cards, yung mga token, yun. Ginagawa rin nila yun dito. Para maaliw din naman yung mga ibang pasyenteng hindi yung dating mahilig mag-casino, yan. Dito ginagawa nila yun. Kaya lang yung alaga ko, hindi na rin siya masyado sa ganong mga games. Dito na lang siya sa room, minsan nagbabasa siya ng books, minsan bababa rin kami para inaano ko siya na ma-meet niya yung friends niya na dating nami-meet niya, para malilibang din siya na hindi siya nag-iisip. Kasi pag ganito yung dito lang sa room, nag-iisip yung mga pasyente, medyo nalulungkot, ganyan. Kaya yung iba makulit. Yun. Kaya tiis lang tayo, tiyaga sa mga caregiver dito or kahit sa anong lugar na caregiver. Tiyaga sa pag-aalaga. Isipin nila natin, pamilya natin sila. So guys, ito ang inyong lingkod, Alani Bongs TV. Click, like, and subscribe. Share nyo na rin po. So, see you on my next videos. Ingat tayo palagi saan man tayo naroroon, mga kaibigan, kapatid, kapamilya. Yan. Lagi natin pag-iingatan ang ating kalusugan. Yan ang sandata natin sa ating journey. Sa paglaban, sa hinaharap. So, see you guys. This is Alani Bongs TV. Bye-bye!